Hello, welcome back to Dark Angels Intuition. This is another reading, another general love reading for everyone. So, let's see ano yung pwede mangyari. Hello new subscribers, thank you for subscribing my channel. Na-reach na natin yung 50k subscriber. Congratulations sa atin. And welcome sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And if you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, let's start. Sino maka-resonate sa reading na to? This is a love reading for the collectives, for everyone na maka-resonate. So, take note, hindi lahat maka-resonate sa reading na to, okay? Takes what resonates and leave the rest. And this is a timeless reading, so kung kailan nyo to mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be for you. Okay, so this is a vice versa, guys. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So what is happening right now sa love life ng kung sino man ang maka-resonate dito? What is happening right now? Hindi kayo masaya ngayon. Parang feeling ko dito, paano maibalik yung magandang pagsasama na meron kayo before. Kasi before masaya kayo. And right now parang hindi na. Okay. So, definitely may reason. Okay. So, meron talagang magandang love story ang meron kayo recently or before sa inyong relationship. And I can see here that you are dealing with someone from the past. Okay? Could be a past boyfriend, past husband, past person, dito new person. So, hindi to bago lang kayo ha, matagal na kayo nito, madami na kayo pinagdaanan dito. So, you're dealing with the past person. Naghiwalay kayo nito ngayon. Might be you are the one who cut off the relationship or the situation na meron kayo. Marriage pa or whatever. Dahil sa napagod ka na sa away ninyong dalawa. Unexpectedly, feeling ko unexpectedly mo siya decide na ayoko na, tama na. Parang ganun. So, right now, nasa point ka of hindi ka masaya sa mga nangyayari ngayon. With the Sun card in reverse. Let's see why. Let's clarify. Check your placement. You might be also be a Leo, okay? Marriage. Napa-challenge talaga yung ano ninyo dito, yung relationship niyo. Either married kayo or merong marriage involved dito sa relationship na meron kayo ngayon. I mean, recently. Kasi naghiwalay kayo ngayon. So, feeling ko, ang pinaka naramdaman ko dito kayo, yung married dito, kasi ikaw yung nag-cut off, naghiwalay kayo. And, ngayon feeling ko, yung person mo, bumabalik siya, I think, or he wanted to come back to you, ayusin yung marriage ninyo. Lumalaban pa siya sa mga struggles na meron kayo. Kasi parang ikaw kasi dito is, hindi ka na nagiging masaya. Kumbaga, if you're really a Leo here, parang mahirap ka na magtiwala balik. Pero, it doesn't mean para lang to sa Leo, okay? So, it doesn't mean na Leo lang to. Kasi, andun sa point na sobra kang nasaktan before. Sobrang na-imbalance yung connection ninyong before. So, pero, pinakita ata din sa'yo ng person na to yung pagsisisi na meron siya. Kaya lang, hindi ko alam kung tinanggap mo siya or nagsasama kayo ulit ngayon, pero hindi lang kayo nagiging masaya na.
Parang, hindi ko alam, yun yung pumasok sa isipan ko eh. Kumbaga, nagkabalikan kayong dalawa, pero nasa struggle kayo na hindi na kayo nagiging masaya. Or hindi ka na nagiging masaya sa pagbabalikan ninyong dalawa ngayon. Could be like that. Kasi, yung challenge kasi dito is, paano mabalik yung nararamdaman ninyo sa isa't isa, gaya ng dati. Because in the distant past, kasi sobra kayong nagmamahalan sa isa't isa. So, these are like, you have full of love, happiness, commitment. Sobrang feeling nyo, this is already a soulmate connection na meron kayong dalawa. Nang biglang naging ganito kayo. So, paano mabalik kayo sa ganito? Paano mabalik yung pagmamahalan na meron kayo na kahit nagkabalikan na kayo, hindi na kayo nagiging masaya? So, let's clarify. Why? Bakit ito yung challenge? Napapa-challenge yung pagmamahalan ninyo. Kumbaga, nandyan lang yun eh. Pero, hindi lang na ibabalik na dahil sa hindi na nga nagiging masaya. See? Cheating isa sa dahilan dito. See, nagkakaroon talaga, kumbaga, your person is trying to offer you second chance, trying to offer you a new beginning, or trying na ma-improve ulit yung pagsasama ninyo. Feeling ko na kailangan dito ibalik yung mga memories, happy memories, naman yung mga cuteness na ginagawa ninyo before, yung mga datings, pag-uusap. Siguro yun yung kailangan ibalik ninyo. Para mabalik itong pagmamahalan na to. Kasi hindi na kayo nagiging masaya. Kasi bakit? Puno ka na ng overthink nag-overthink ka na sa mga nangyayari. Hindi ka na nagtitiwala. Even though you're trying, pero iniisip mo yung panloloko na ginawa niya sa'yo, nahihirapan ka. So, hindi ka nagiging masaya. So, minsan, hindi ko naman totally nakikita dito yung fight. It's just that hindi mo lang siya na-appreciate. Minsan tumatahimik ka na parang feeling mo sa kalooban mo na parang hindi na ako masaya kasi parang lagi mo na lang iniisip yung panloloko niya. Pero mahal ko siya. Parang ganun. Parang kung nag-open up ka sa friend mo na sinasabi mo na mahal ko naman siya pero hindi na ako nakakaramdam ng excitement na sa pagsasama namin because lagi ko na lang iniisip yung ginawa niyang kasalanan sa akin. So, yun yung pumapasok palagi sa isipan mo. So, every time nagkakaroon kayo ng time together, every time siguro nakikita mo siya, wala namang problem, pero feeling ko ang nasa kalooban mo lang to na parang hindi na katulad ng dati yung feeling mo. Hindi ka na na-excite sa mga nangyayari sa inyo. Let's see bakit to in the distant past. What happened in the distant past? Kasi nandito talaga yung pagmamahalan. See? There's a lot of effort. Nandito yung effort. Nandito yung happiness and fulfillment. Proud sa isa't isa. Proud yung pagmamahalan na meron kayo. And ang ganda ng mga changes na meron sa relationship ninyo. Full of plans, goes together. Until sa nag-away kayo. Until sa feeling ko, isa sa inyo dito na kumbaga dahan-dahan naging cold, dahan-dahan na nagbabago until sa dumating sa point na hindi na kayo nagkakaintindihan and hindi na nagiging masaya yung pagsasama. Kahit sabihin natin na nandyan ka pa din, nandyan pa din siya, parang nag-move forward siya towards third party. Kaya until sa nangyari yun, dahan-dahan hanggang sa nasira kayong dalawa. But you know, na-realize niya to.
itong mga pagkakamali niya. In the distant past, dumating kasi sa point na parang hindi niya na alam kung sino yung pipiliin niya. Kasi nga parang from the comfort zone, kumbaga, na meron kayo, na magandang relasyon na meron kayo. Nung time na medyo nagkaroon na kayo ng struggle or problem, trials sa relationship ninyo or sa marriage ninyo, pagsasama ninyo. Nung time na yon, parang dahan-dahan, parang lumabas siya sa comfort zone and to have some changes, and doon na nagkaroon ng third party. So, umabot sa point with the distant past, nagkaroon ng option sa relationship ninyo. Okay, akala niya kaya niya lang i-manage tong sitwasyon na ganito. Pero, hindi nahirap na, syempre, lahat naman nagkakaroon ng clarity. Lalo na pag pagkakamali, magkakaroon talaga ng clarity. So, nagkaroon ng imbalance yung connection ninyo because of, akala niya, diba, kaya niya i-manage to. So, syempre, nahati na yung attention, nahati na yung time, lalo na yung feelings. So, until sa point din niya na alam kung sino yung pipiliin niya. And, kanino siya mag-move forward. Until sa feeling ko, nung time na yung nagkakagulo na din kayo. Kasi may pagbabago na Meron nang napapansin mo na yung pagbabago na yun. So, hanggang, I think, nagkaroon talaga to ng clarity. And you decided to cut it off. You decided to cut it off and to move forward. Pinutol mo to. Much better na ako na lang mag-isa kaysa maging tanga ako sa ganyan ang ginagawa mo sa akin. Kasi from the distant past pa lang, kumbaga may half of that distant past, meron na mga nangyayaring ganun And the recent past nag-continue na siya. And until you walk away emotionally from this. So, yung pagmamahal na yon nandyan pa. Hindi nawala yun. Kaya nung bumalik itong person na to, okay, sabi ko nga, diba, na-realize niya yung pagkakamali niya. Na-realize yung pagkakamali niya, bumalik siya sa'yo. And feeling ko this time, nasa point na you accept this person. Kaya lang, yun nga yung sabi ko kanina na hindi na nagiging masaya. Feeling ko pinakita niya din naman sa'yo siguro yung effort na ikaw yung pinaglaban niya, ikaw yung pinili niya. Pero nagpapakita siya sa'yo ng effort na kaya natin to, ayusin natin to, babalik natin to. Pero on your part, parang sige, okay. Itatry natin, ayusin natin to. Pero sa kaloob-looban mo parang, bakit parang di na ako masaya? Bakit parang di ko na nakalimutan yung mga nangyayari? Bakit parang pabalik-balik sa isipan ko yung mga nangyayari? So, Leo sign. I can see also here Libra sign. I can see Cancer. Scorpio, Pisces. Capricorn might be on your person's side. Or Capricorn on your side. So, Aries, Sagittarius, Leo, you might be dealing with. Okay. So, Taurus, I can see also Taurus here. So, let's see. Ano yung best outcome ng relationship ninyo? Pwedeng maging best outcome dito. So, yung ayusin nyo yung mga nawasak sa inyong dalawa. So, yung magkaayos kayong dalawa, mag-usap kayo at magkaayos kayong dalawa. So, I can see here kasi na yung person mo, kailangan niya talaga dito na dito nga sa bumabalik siya, 'di ba? Kailangan niya talaga dito na mag-rebuild or bumuo ng empire, na matatag na empire
para sa inyong dalawa na hindi ka even na makapag-isip na ginagawa pa niya yung ginawa niya or gagawin niya pa yung ginagawa niya. And dapat ipoprove niya sa'yo na willing siya to do any action para patunayan sa'yo na inayos niya na matured na siya this time, na ayusin niya na yung pagsasama na meron kayong dalawa at ayusin na yung mga nawasak sa inyo. So that would be the best outcome if ever, kasi feeling ko dito may pagod na sa'yo eh. Kumbaga nag-antay ka din before, naghintay ka din sa kanya, pero until sa time na napagod ka nung bumalik siya. Yes, kung married kayo, tinanggap niya kasi kasal kayo. If ever man, kung hindi man kayo kasal or kung may anak man kayo, could be because of that. And mahirap kasi to siya i-deal with girlfriend-boyfriend thing. Kasi hindi ko naramdaman dito. Feeling ko to para sa mga married couple or para sa mga may responsibility or live-in partner, ganyan. So, napagod ka sa sitwasyon. Pero, yun nga, kailangan niya ipakita sa'yo na kaya niya bigyan ng successful itong pagsasama na to. Gawing successful itong pagsasama na to, that he will willing to take the leap of faith towards new beginning with you. Okay? Come what may. And the immediate future could be, let's see. In the immediate future. Kasi kung hindi ito mangyayari, okay? Dahil sa ngayon nga nangyayari na hindi ka na nagiging masaya sa sitwasyon, kung hindi niya mapapansin yon, kung andun sa point na hindi mo din mapapansin yung pagbabago niya. Kung sabihin na natin, nakikita mo yung nag-e-effort siya, nakikita mo yung pagbabago niya, pero nga yung kalooban mo hindi ka na nagiging masaya. Kung hindi siya gagawa ng way para mas patunayan pa sa'yo na wala na to, gusto ko na maayos tayo, or to surprise you, to give you what you need, what you want, what makes you happy, what makes you feel love. There is a possibility kasi dito na makakaramdam ka pa din talaga na may tinatago pa siya. And mako-confuse itong person na to. Wala na akong tinatago. Ano pa ba yung gusto mo? Wala na nga akong tinatago. So magtatanong ka dito. Magtatanong ka. I can sense an earth sign then sa part mo. Could be Capricorn, Virgo could be. Kasi magtatanong ka dito eh. Lagi, mangungulit ka. You were going to ask about that past na nagawa niya sa'yo. Tapos, ikaw, syempre, yung person mo, syempre kung wala na siyang ginagawa, makukonfuse siya. Teka, wala na nga akong ginagawa. Wala na nga kami. So, aabot kayo sa point na mag-aaway kayo dito. Okay? So, mag-aaway kayo dito hanggang sa mapagod kayo, mag-aaway na naman, and magkakaroon na naman ng disappointments dito kasi feeling mo, pinaglalaruan ka na naman ng person na to. So, dahil sa mga bagay na gusto mong malaman, na gusto mong magkaroon ng clarity, yet wala siyang maibibigay sa'yo. Kasi nga, hindi ka na nagiging masaya. Isa pa dito, hindi mo na nakukuha yung gusto mong mangyari sa pagsasama ninyong dalawa. So, ano ba yung nakaka-apekto ng sitwasyon na to? Yung naiipit sa sitwasyon. Naiipit siguro sa nakaraan. Natatrap sa nakaraan. See? So,
Yung factor na nakaapekto sa sitwasyon ninyo kasi dito is yung part sa'yo na natatrap ka sa nakaraan na mga nangyari. Hindi mo makalimutan to. And kaya hindi ka nagiging masaya sa pagbabalikan ninyong dalawa na imbes na hindi mo naman kasalanan kasi may mga tao talagang ganyan. You know, sabi ko especially earth signs, mahirap makalimot yung earth signs. Water signs, makahirap din sila talaga makalimot, lalo na si Scorpio, Cancer. So even Pisces, mahirap talaga makalimot. And dito ka na-trap sa nakaraan. Lagi tong bumabalik-balik sa isipan mo, kaya hindi ka nagiging masaya. Na imbes na mag-focus ka din sa pag-aayos niyong dalawa, magtulungan kayong dalawa para maayos yung pagsasama ninyo. Ang nangyayari kasi dito is, every time nakikita mo siya, naalala mo yung ginawa niya. So, hindi ka nagiging masaya. And, yung gusto mo mangyari kasi dito is, every time, every time na magtatanong ka, you want an answer that makakaramdam ka ng kumbaga gusto mo ng sagot na makakaramdam ka ng satisfaction sa sagot ng person mo. But the thing here is, feeling ko lang nga sa taong ito, anong isasagot niya sa'yo kung wala naman na, you know? Kumbaga, na-explain ko na lahat sa'yo. Kumbaga, pinapakita ko na sa'yo yung pagbabago. And para sa'yo, hindi to enough kasi hindi ko nga nakakalimutan yung nakaraan. Kumbaga, siguro, sabihin na natin, ano nangyari sa inyo nung time na ganyan? Kahit nagsama ba kayong dalawa? May nangyari ba sa inyo? Yung mga tanong na mga ganyan, may mga lalaki ayaw na nila sagutin yan eh. Siyempre, hindi na nila i-share yan sa'yo. And yung part sa'yo na gusto mong, yung satisfaction na gusto mo din na, kumbaga, you know, woman, na sasagutin ka niya in a way na ikaw pa din yung magiging number one niya. You know, parang mga ganong mga bagay. But the thing dito sa person mo kasi, okay, dito sa person mo, ang ginagawa niya lang is, huwag mo lang pansinin yun, wala na maisasagot sa'yo. Anong pa bang gusto mo? Hanggang sa nag-aaway na kayong dalawa. So, dito ka napapagod. Dito ka hindi nagiging happy. So, dahil sa mga, hindi ka na natitigil sa kakahanap ng informasyon kung sila pa ba or hindi na. Sa totoo lang, gusto mo din talaga na magkaroon kayo ng successful relationship, pero napapagod ka sa feeling mo na parang meron pa, na baka sila pa, feeling mo na may tinatago pa siya sa'yo. And because of this, you feel that you wanted to walk away. Hindi ka, kumbaga para sa'yo, hindi ako maghihilom hanggang sa nakikita kita, nararamdaman ko to, parang mahirapan ako maghilom kahit paanong gawin mo. So, may mga taong ganyan talaga. So, comment down below if kayo to. Hindi ka na sure eh. Hindi ka na sure talaga sa new beginning na meron pa kayo in the future. Hindi ka na even sure kung totoo pa ba siya sa'yo sa pagbabalik niya. What is the external influence here? Is I think na anak ninyo. Siguro may anak kayo dito. So, ito yung ito siguro yung napapahirapan ka na mag-desisyon kung ano yung desisyon ng gagawin. Kasi parang feeling mo gusto mo nang umalis eh. Gusto mo nang lumayo. So, dito ka siguro nahirapang mag-decide dahil meron siguro kayong responsibility ng person na to. Baka meron kayong child or children. So, nakakaramdam ka na ng coldness and emptiness, unhappy situation. And hindi mo na, sa totoo lang, hindi mo na talaga na-appreciate itong pagsasama na to. Parang nawawalan ka na ng gana sa sitwasyon na to. Pero you're still trying. Parang, you did take the leap of faith.
towards sa new beginning with this person, tanggapin siya ulit kahit hindi ka ready. Because dahil nga dito, baka dahil may anak kayo, dahil kasal kayo, or dahil baka may anak kayo, kundi man kayo kasal. So, nagdesisyon ka because of this. Pero, sa totoo lang, kung ikaw lang, puputulin mo na to. Kasi nalalabuan ka na sa sitwasyon. Nahihirapan ka ngayon. So, ano ba yung hope mo dito? Hope mo dito na God was going to give you strength. Nakakayanin pa tong mga to. Okay? Na hope mo dito na sana ma-enlighten ka sa mga nangyayaring ito. And hope mo din dito na sana matapos na to. Matapos na yung mga hindi nyo pagkakaunawaan. Maayos na yung mga nawasak sa inyo. Dahil hindi mo na talaga nararamdaman yung new beginning dito. Even yung mga pangako niya sa'yo. And you really wanted to decide to cut it off. So yung fear mo din dito is yung communication ninyo magla-lessen. Syempre, pag nasa point na pag hindi na kayo nagkakaunawaan, hindi ka na happy, nawawalan ka na ng gana, hindi ka na excited, syempre yung communication nun nagla-lessen na. Minsan hindi mo na siya kinakausap, minsan ginagawa mo na lang yung dapat mong gawin, minsan wala na kayong time for each other, wala na kayong time to date, wala na kayong siya naman, sabihin na natin ha, siya naman, sabi ko nga kanina, diba, kung hindi niya makikita to sa'yo, kung iisipin niya lang yung responsibility niya, magtatrabaho lang siya, akala niya okay lang kayo, kaya mo lang, so kailangan lang mabuhay para sa anak ninyo, magsama para sa anak ninyo, at hindi nyo naiisipin yung mga nararamdaman ninyo sa isa't isa, mahuhulog talaga kayo dito ng dahan-dahan na mawawala ng gana, lalo na ikaw. So, ang outcome dito is, pag ganito, mahuhulog ka talaga na lagi kang ma-stress sa kaka-overthink. May stress ka sa kaka-overthink na gusto mo nang mag-move on, gusto mo nang umalis, gusto mo na mag-solo, gusto mo na ng sabihin natin na hindi ka na masaya sa pagsasama ninyong dalawa, and gusto mong mapag-isa, gusto mong kumbaga ma-enlighten, to find the right path na din, to have some soul searching even, parang you really wanted dito na to focus on yourself. Hindi mo nagagawa to kasi nandito kasi pinili mo siya ulit. Kumbaga, tinanggap mo siya ulit. And para sa mga parang sa'yo, dahil kasal kami, dahil may anak kami, kailangan kong gawin to, pero hindi ka na nagiging masaya. So, parang decision mo to. At because of this, lalo kang masasaktan. Masasaktan ka dahil sa lumalabo yung sitwasyon, hindi ka na nagiging masaya, lalong bumibigat. So, ganito. Titignan ko ngayon, ito sa mga nararamdaman mo nga na ganito. Titignan ko ba, may reason ba? Kumaga, may evidence ka pa ba? Meron pa bang third party na ay involved dito, or tapos na talaga to? Sadyang ito lang yung nararamdaman mo sa pagbabalikan ninyong dalawa. So, let's see. Meron pa ba dahilan ng pagiging ganito mo? May third party pa ba yung person mo na i-involve ngayong sa pagbabalikan ninyong dalawa? Wala na. Kasi andun na sa point na hindi na sila nag-uusap. Umalis na. Either siya yung umalis, yung isa yung umalis. Kasi parang gusto niyang i-save. I think yung person mo yung umalis. Kasi gusto niyang i-save na yung marriage ninyo o yung pagsasama ninyo, yung family niyo. Kaya nga bumalik siya sa'yo. Wala na. Gusto niya na talaga, sa totoo lang, na maibalik kayo sa dati. Yung sparks, yung happiness. Gusto niya na mangyari yon sa inyong dalawa. Mag-focus
sa pagsasama ninyo dahil gusto niya lang talaga dito maabalik na yung pagmamahal mo para sa kanya. Siguro ito yung iniisip niya din. Sometimes, siguro sa night, ganyan, iniisip niya na paano mabalik yung tiwala mo sa kanya. Siguro naramdaman niya din yun. Ang advice ko dito sa inyo, kulang kayo ng pag-uusap. Time to each other. Yun. Imposible naman sa part mo na hindi mabalik yung pagmamahal mo, na tinanggap mo naman siya. Pag magkaroon kayo ng time for each other, right? Ibalik niyo yung mga happiness ninyo, yung love, mag-date kayo mag-date kayo sometimes, kahit once a month, magkaroon kayo ng hi hellos. What I mean is heart to heart talk, like kumusta na ba tayo ngayon, sa time ng pagbabalikan natin, okay pa ba tayo, nagwo-work ba tayo, nagpa-progress ba tayo. Sa totoo lang, kailangan talaga to sa pagsasama. With me and my partner before, nung hindi pa siya pumanaw, we always have, even once a month, twice a month even, na kinukumusta ko talaga yung relationship namin. And ganun din siya. Sa kanya, hindi nga twice. Sa kanya, as in every week, kumusta na? Ano na nangyayari? Ano na? Parang anong gagawin natin? So, kailangan, needed talaga yan sa relationship or sa pagsasama niyo. Kahit may anak na kayo, kahit mag-asawa kayo, kailangan nyo ng time din sa isa't isa na mag-date man lang kayo. Sometimes, kasama nyo yung anak nyo, minsan kayo lang, para maibalik ninyo, lalo na sa sitwasyon na meron kayo, para maibalik ninyo yung bonding ninyo, pagsasama ninyo. Kasi ang ganda ng pinagdaanan ninyo before. Ang ganda ng pagmamahalan ninyo. Kaya nga ito yung challenge eh. Paano ninyo mabalik yung pagmamahalan na yun? 'Di ba? Sobrang nagmamahalan. And nandyan pa yan sa loob. Gaya ng sabi ko kanina, hindi nawala yun. Nandyan pa sa loob yan. Nangyari lang na nabalutan lang siya ng puot. Nabalutan lang siya ng jealousy. Nabalutan din siya ng fear. Nabalutan na siya ng negativity. Nabalutan na siya ng sadness sa mga nangyari sa inyo. So, sometimes you also need to think na, you also need to realize na ganito talaga yung relationship, or even relationship man to, or commitment man to, or marriage man to, na pagdadaanan talaga natin yung mga pagsupok na yan. So, hindi talaga tayo ma-excuse na habang buhay lang tayo happy, kasi pag walang araw na hindi kayo sabihin na natin na pag yung isang relasyon na parang misto lang, wala lang pakialam, na okay lang, ganyan. So, walang love doon, 'di ba? So, pag may love, meron talagang pain, 'di ba? Pag may love, may pain, may forgiveness, may acceptance. Ang nakikita ko sa'yo kasi, nahirapan ka mag-forgive, nahirapan ka mag-accept, kaya bumabalik-balik yung sa utak mo. Ang problema kasi dito din sa'yo, tinanggap mo siya dahil na sabihin na natin may anak kayo, nalobat ako, kasal kayo, and kaya tinanggap mo, kasi may anak kami, kasi kasal kami. Pero, but hindi kayo gumagawa ng way para maayos din yung pagsasama ninyo. Dito ka nagkakaroon ng hindi ka na masaya. So, kung ganun nga, tinanggap mo siya, balik para to sa mga tao na itong sitwasyon, okay? Ganun nga, tinanggap mo siya balik sa pamilya, or tinanggap mo siya balik sa buhay mo, kasama ng mabuo ulit yung pamilya ninyo. Then, tulungan mo din yung sarili mo na patawarin siya, and tanggapin siya ulit sa buhay mo, and magtulungan kayo para maayos, mabuo ulit, makabuo ulit kayo ng kung kapatatagin ulit yung pagsasama ninyo. And yung chapter na nangyari sa inyo is tapusin nyo na yun. You will going to write another chapter of a new beginning sa pagsasama ninyo. So, yung mga characters doon na hindi na kailangan na ma-involve sa new beginning, sa new chapter, huwag nyo nang i-involve to. Huwag nang ibalik. Huwag nang ulitin. Huwag nang i-remind balik. Kasi, yun yung magiging dahilan ng away eh. So,
syempre babae tayo. Minsan hindi talaga natin maiwasan, 'di ba? Maalala talaga natin 'to. Pero kailangan din natin yung kumbaga discipline sa sarili natin na no, kailangan ayusin ko tong family na to, mahal ko tong family na to, at hindi pwedeng magiging ganito na lang to. Okay, so ang problema dito is paano pag hindi mo na nga mahal yung person na to. So umabot sa point na tinanggap mo na lang siya dahil sa may anak kayo or kasal kayo, pero hindi mo na siya mahal, kaya hindi ka na nagiging masaya. Kasi meron dito parang gusto mo nang umalis, gusto mo nang mag-move on, gusto mo na mag-heal, mag-focus sa sarili mo, gusto mo na siguro changes na din sa buhay mo without this person, kaya hindi ka na masaya. Kaya lang hindi ka nakakawala kasi may responsibility kayong dalawa. So, prangkahin mo siya. So, sabihan mo siya. Mag-open up ka sa kanya. I-share mo to sa kanya. Walang problema yon. Ito yung nararamdaman ko ngayon. Sorry. Yes, sinanggap kita balik para sabihin natin sa bata. Pero, hindi na ako nagiging masaya. Para siya mag-isip din siya na anong gagawin ko. Ano kayo magiging decision dito. At makapag-usapan ninyo yun. Kasi kung palaging kumaga tinatago mo na lang yon, minsan di mo na siya kinakausap, minsan like just a normal day habang imbes na magkaroon kayo ng time together, wala na, parang trabaho. Kasi parang nakita ko dito is more on focus ka sa yung sarili na dito. Baka may trabaho ka din, focus ka na sa trabaho mo, sa kumikita ka ba ng money, and ganon din yung person mo. So wala na kayong time, kaya lalong imbes yung hindi ka naging masaya, lalo na siyang hindi talaga naging masaya, lalo nang wala ka ng gana. So, imbes na yung unhappiness, lalagyan ng sunshine, lalagyan, dilidiligan, lagyan ng love, wala. Parang binaliwala hanggang sa mag-fade, alagayan kung hindi man. So, yun. I can see Gemini, or Virgo, as I said earlier. So, I can see Gemini, I can see Aquarius even there. Sun, Moon, Rising, Venus, and the Aries is also here. And the rest I mentioned earlier. I see Pisces. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.